Ephesians chapter 4, verses 17 to 24. Basahan tayo for the context. Ephesians chapter 4, verses 17 to 24. Verse 17, so this I say in the firm together with the Lord, that you walk no longer just as Gentiles also walk, in the futility of their mind, being darkened in their understanding, excluded from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart. And they, having become callous, have given themselves over to sensuality for the practice of every kind of impurity with greediness. But you did not learn Christ this way. If indeed you have heard him and have been taught in him, just as truth is in Jesus, that in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lust of deceit, in that you be renewed in the spirit of your mind, and put on the new self, which is in the likeness of God, have been created in righteousness and holiness of the truth. Kaya niya po Diyos mong bendisyon ti sa una. So, last Sunday, ay naumpisan po natin na tignan yung pamumuhay ng bagong pagkatao ng isang mananampalataya. So, sabi nga, na ang isang mananampalataya ay hindi niya natutunan si Kristo sa pamamagitan ng pamumuhay ng isang unbeliever. Na kung saan ang isang unbeliever, sabi po doon, ay ignorante at saka matigas ang puso. So ignorante, nasabi natin na yung ignorante does not mean na they are stupid o wala silang alam, kasi nga matatalino sila. Alam nila yung katotohanan, nakita nila, pero ayaw lang silang manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At saka yung puso nila ay gaya na siguro yung yung nangyari kay Pharaon. Kung maalala po natin na pinatigas ng Diyos ang kanyang puso. So, pero sa atin ay we did not learn Christ that way. Natutunan po natin si Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Paano? Sabi nga sa verse 21 na siya ay napakinggan po natin at naituro sa atin. So napakinggan natin, ano yung mga napakinggan natin? Nakita po natin from chapter 1 hanggang sa chapter 4, kung sino ang ating Panginoong Hesus, ano ang kanyang ginawa, at ano ang kanyang gagawin para sa bawat isa sa ating mga mananampalataya. At saka sa Book of Revelation nga, sa ating pinag-aaralan sa Sunday School, ay doon makikita natin ano ba yung plano ng Diyos, purpose ng Diyos para sa kanyang iglesia. So, dito ay sa verse 22 at saka verse 23 and verse 24, ito na po yung yung paano tayo lumakad bilang isang bagong nilalang. So, sabi nga sa verse 22 sa King James, mas gusto ko sa King James kaysa sa NASB. Sa King James, sabi po, that ye put off concerning the former conversation of the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. So, dito, may isang verb na word na put off. Put off. So, sinabi sa verse 17, 18, and 19 kung ano yung lakad ng hindi mananampalataya. Sa verse 22, dito sinabi na sa bilang isang mananampalataya, ito ang gawin natin. Sabi po, put off. You put off. So makita po natin ang kinakausap po dito, yung second person plural, na ito yung mga mananampalataya. Hindi po yung hindi mananampalataya ang kinakausap dito. Ang kinakausap po dito, yung mga mananampalataya. Dito yung namati. So, sabi po, put off. Put off or gaya ng yung nakadamit ka, tapos tanggalin mo yung damit, you lay aside. Maalala yun nyo si Saul. Actually, the word put off, nagamit siya 8 times in the New Testament. Isa,
yung putting away the clothes, ito yung unang nagamit sa Acts 7:58 na kung saan yung mga young men, doon, tinanggal nila yung kanilang mga cloak at nilagay nila sa paanan ni Pablo. Na signifying that si Pablo yung mastermind ng pagkapatay ni Stephen. So, yun yung unang nagamit yung word na put off. Pero sa pitong beses na nagamit, kasi 8 times na nagamit ito, in the other 7 times na nagamit ito, it refers to the sinful man, it refers sa ating mga kasalanan, yung mga practice natin na ayaw ng Diyos, na kung saan sabi doon, put off. Put off the sinful action. Mababasa to sa Romans chapter 13 verse 12. At saka sa present study natin, Ephesians 4:22, moving forward sa 25, sabi doon, laying aside falsehood. And then, Colossians 3:8, Hebrews 12:1, kung saan lay aside every weight that hinders. At saka sa 1 Peter 2:1. So, makikita po natin na ito po ay isang exhortation na dapat sa buhay ng mga mananampalataya ay alam natin na nangyari ito sa buhay mo at sa buhay ko. Na minsan sa buhay natin ay tinanggal natin ang damit ng sinong may damit? Kasi sabi sa susunod is clothe or put on Christ. Put on Christ. So, ibig sabihin, sino yung kasalungat ni Kristo? Sino yung opposite? Alam natin si Satanas yun. Kung ano man yung mga bagay in relation with Satan, in his wickedness, matanggal sa buhay mo at sa buhay ko. So, yung word na put off, ito ay aorist tense. Ibig sabihin na ito ay nangyari sa nakaraan. Yung pagtanggal po natin na ito, nangyari to sa nakaraan. At saka middle voice, pinapakita dito yung action natin bilang isang mananampalataya. Hindi na to yung pinilit ka na gawin mo. Bagkos, kung babalik ka doon sa verse 20 in 21, kasi natutunan po natin, napakinggan po natin na ito yung buhay natin, kaya we make that decision na talagang tanggalin natin yung mga makasalanang gawain. Bagamat minsan, sabi nga natin, sa buhay po natin, ang problema po sa atin is wala na nga tong damit, gusto pa nating isuot. That is the impossible na ginagawa po natin eh. Yung imposible, ginagawa nating posible. Na sa buhay natin, meron yung time na talagang tinanggal natin to. At imposible na pwede nating suotin muli. Bakit? Kasi abanti ka sa verse 24, sabi doon, i-put on Christ. So, dinamit mo na nga si Kristo eh. Gusto mo pang idagdag yung damit ni Satan. Ayun yung imposible na mangyari sa buhay po natin. Kaya, ito tinuturo sa atin na we have heard and we have been taught. Napakinggan po natin at naituro sa atin. Kaya nga, yung put off na aorist middle, ibig sabihin in the past. So, yung word na put off ito, kung titignan natin, kailan nangyari ito? Nung naintindihan po natin yung magandang balita ng kaligtasan. Kasi nga, you have heard and you have been taught. So, nung nakapakinggan natin, na ituro sa atin, na intindihan natin, nakita natin kung ano yung buhay natin, alam po natin, tinanggal natin ito. So, ano ba yung tinanggal natin kasi? Sabi dito, the former manner of life. Yung
buhay po natin, yung lifestyle po natin sa nakaraan. Ano ba kasi yung lifestyle natin sa nakaraan? Babalik tayo ulit sa Ephesians. Hindi po tayo alis sa Ephesians. Sa Ephesians chapter 2, verse 2 and 3. Sabi po doon, in which you formerly walk, ito yung dati yung paglakad o pamumuhay. Ano ba itong dati nating pamumuhay? Sabi po dito, according to the course of this world. So ano man yung buhay dito sa mundo, yun yung dati nating paglakad. The prince of the power of the air. Sino ba itong prince of the power of the air? Si Satan ito. Kung ano yung kanyang gusto, yun yung ginagawa po natin. Of the spirit that is now working in the sons of disobedience. And sa verse 3, sabi po dito, among whom we to, sa mga Hudyo, sabi nila, we to all formerly live in the lust of the flesh. Yung evil lust ng laman na ito, at kung ano man yung gusto ng laman na ito, at itong isipan, yun yung kanilang, yun yung ating ginagawa. Pero, sabi doon, you formerly walk. Meron yung former, o yung, kumbaga, ito yung nakaraan. Ito yung nakaraan na buhay natin. We cannot deny that. Hindi po natin sabihin na, hindi ko ginawa yan. Kasi salita na ng Diyos ang nagsasabi na ito yung ating gawain. Kahit lumaki ka sa Sunday school, whether we like it or not. At dalat ta jay na ilalamang. Askarok ka ito ipikis, no pastor kids nga makuna. Ano awan gayam ni Amada kon inada. Ay isuda ti kalaingan nga garamid kano ti milagro. I don't know if that is true with my kids, but hoping they're not. Naman pa agpaiso no minsan siguro. Yeah. So, kahit sino ka, yun yung dati nating lakad. At sabi nga, sa Titus chapter 3 verse 3, for we also once, minsan sa buhay natin, sabi po, we were foolish ourselves, disobedient, deceived, enslaved to various lusts and pleasure, spending our life in malice and envy, hateful, hating one another. So sabi, once sa buhay natin ito tayo, disobedient, deceived, enslaved to various lusts and pleasures. Yung buhay natin, ginugugol po natin in malice and envy, hateful, hating one another. Yun po yung buhay natin. So, tinuloy po sa salita nating pinag-aaralan na kung saan sabi, the former manner of life, the old man. So, kung titignan natin dito, yung former manner of life at saka si old man, parehas lang ang ibig sabihin dito. Na si former manner of life, it is in the same thought with old man. So ano ba kasi itong old man na ito? Ito si old man, ito ay pinapakita ito yung unregenerate, totally depraved, natural man who is enslaved to sin. Ito yung hindi nabago, binago ng Diyos. Ito yung totally depraved, walang kakayahan na baguhin ang kanyang lakad o pamumuhay. At ito yung isang alipin ng kasalanan. So you can see that in Romans chapter 6 verse 6, ating verse, Ephesians 4:22 at saka Colossians 3:9. Na itong old man na ito, pinapakita nito yung dati nating pagkabuhay sa ating lumang pagkatao. So sinabi dito, put off. We put off. Natanggal na po ito sa ating buhay. Kailan tinanggal ng Diyos? Ano ang sabi ni Pablo? Galatians 2:20. Sabi po sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. In the life which I now live in the flesh, I live by the faithfulness of the Son of God who loved me and gave Himself up for me. So, yung old man po natin, yung luma po nating pagkatao,
napako sa cross kasama si Kristo. Hindi po tayo yung nagpako sa Kanya. Kasi yung I have been crucified, ito po ay perfect passive. Ibig sabihin, perfect tense, napako sa nakaraan. Passive voice, may ibang nagpako. So yung old man po natin, it was crucified with Christ. Napako po dun. Pinako po ng Diyos. Na kung saan sabi sa 2 Corinthians 5:21, God made Him who knew no sin to be sin in our behalf. So yung old man na to, ay nawalan po na siya ng kakayahan to enslave us. Kasi nga, kung titignan natin, si old man, alipin ng kasalanan. Pero ngayon, sa ating bagong pagkatao, hindi na po tayo alipin ng kasalanan, kundi alipin ng servants of righteousness. So, put off, sabi nga, middle voice, nakita natin kanina, when we understand and believe the gospel. Nung naituro at napakinggan natin. So, kung titignan natin, ano bang ibig sabihin ng laying aside of the old man? So, ito po ay it is a once and for all historical fact. Ito po ay minsanan lang na mangyayari. Hindi po ito paulit-ulit. Kasi we cannot crucify Christ again and again. Kasi kung yung laying aside of the old man ay gawain natin to every now and then, ibig sabihin, kailangan po natin ipako si Kristo paulit-ulit. Pero hindi po pwedeng mangyari yun because Christ only died for our sins once. Hindi po pwedeng paulit-ulit. Kaya nga, dito sinasabi na hindi po paulit-ulit na we laid aside the old man. That is a once and for all na pangyayari sa buhay po natin. At nung naintindihan po natin yan, talagang yun na yun. Pero sabi ko kanina, yung problema sa ating mga Kristiyano, the proneness na isipin yung pinanggalingan natin na kasalanan at we attempt to do the impossible. Impossible nga eh. That is trying to wear the old man's clothing again. Kaya, sabi sa Romans chapter 6 verse 6, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away, so that we should no longer be in bondage to sin. Alam po natin yan. We know. Na ang old man natin ay napako na kasama si Kristo. Bagamat hindi siya totally na anahil na namatay, kasi nga, kung babasahin natin sa Revelation chapter 20 or 21, makikita natin doon na si Satanas ay he will be captured at mabibilanggo siya for 1,000 years. So, andun pa rin si Satanas. Pero, his authority, yung kanyang kakayahan, na gawin, alipin tayo sa kasalanan ay wala na sa kanya. Wala na yung kanyang authority. Yung kanyang pagka-Diyos sa buhay natin. Kasi, ang Diyos na po ang ating Diyos. Kaya, sabi, you lay aside the old man. At ito po, let this truth sink in sa ating mga puso't isipan na ito ay tapos na po, nangyayari na po ito. Hindi na po pwede na isuot natin muli yung damit ng kasalanan na nanggagaling kay Satanas. Bagamat sa buhay po natin, ay meron pa rin yung mga pagkakasala, pero hindi na po tayo alipin ng kasalanan.
Yun yung importante. We are no longer slave to sin, but we are slave of the Lord Jesus Christ. Ano ba kasi itong old man na ito? Ano ang kanyang katangian? Sabi po, which is corrupt according to the deceitful lust. Corrupt. Yung corrupt, ibig sabihin, mag-deteriorate. Gaya nung kung may gumagawa ka ng compost. Diba? Yung compost, may time na talagang babalik yan sa lupa. Gaya din ng katawan natin. Corrupt. Kaya pag mamatay tayo, anong mangyayari sa laman na ito? Sabi ng salita ng Diyos, in the dust shall return unto the dust. It will decay. So, figuratively, yung word na corrupt, pinapakita dito yung moral and spiritual deterioration. Na pinapakita dito na kahit alam mo na nakasalanan, ginagawa pa rin. Kaya sa term ng mundo, yung word na corruption, ibig sabihin na ikaw ay isang ano yung word na gusto kong palabasin? So, basta kasjay. Agregat nga rumorte panunot. But anyway, corruption. Na talagang it is yung morality po natin at saka yung spiritual natin, alam na natin na kasalanan, gaya ng mga ito, alam na nila yung kasalanan, by conscience, alam nila, by the word of God, alam nila, pero sinusuway pa rin nila. Ito yung ito yung corruption na talagang ilaglag ka sa kumunoy ng kasalanan para hindi ka na makagalaw. Maging yung buhay mo, it is hindi nakagamit-gamit sa Panginoon. So, it is being corrupted. Actually, this is present passive. Ibig sabihin na yung buhay ng mga tao na ito, patuloy yung corruption na nangyayari. Hindi ito hihinto. Passive voice. So makita po natin na ulit yung influence ni Satan sa buhay ng mga tao na ito. So kung babalik po tayo sa ating pinag-aralan regarding them, andun po yung influence ni Satan at saka ang mga tao na ito, tinudubigay na nila ang kanilang mga sarili sa kasalanan. Wala na pong preno Talagang padaos-dos na mabilis sa kumunoy ng kasalanan. Wala na. Wala na yung time na isipin na mali ito. Hindi. Wala na po yun. Patay na po yung kanilang mga konsensya. Ada nga ko, barkada ka idi. Ugalin ti kinabaro. Kan din makal iso na ti Sunday school. Tapos nagbalin nga leader iti youth. Batin iti biyag na. Nag-commit iti fornication. Tapos nagsubli nga imbis nga nasantuan, nagbalin nga sanger. Afterwards, sa dadya tayo mo nagtungtungan, humikot ko na, kumusta ka ngayon? At damot pa lang iti konsensyak ko na. Ay, mayat nga no kasta. Lumakangagak mo't pa lang kadagiti sasaw niya po Diyos kat ay makasangitak mo't iti babawi. So,
makita tayo di, nga, itibik tayo, whether, umay nagiti kapadasan nga kasjay, haan nga napuuran jay konsensya tayo. Gamdag ito'y, ala, kahit na sinasabi mo na mali yan, kasalanan yan, sasabihin nila, hindi. Hindi ito kasalanan. This is a psychological, ano term ngayon? Basta, okay. So, ito ang problema. So, sabi po, which is corrupted in accordance with the lust of deceit. So, makikita natin ulit dito yung lust of deceit or lust of deception. So, yung lust of deceit dito, pinapakita kasi yung deceit is genitive of possession. Kaya si deceit na ito, yung si paglilin lang na ito, ay pag-aari niya si lust or epitomia. Epitomia na ito, ibig sabihin, ito nga yung the evil passion inside. Ito yung maruming pagnanasa, maruming ewan sa loob-loob natin. Si lust na ito. At si lust na ito na pag-aari ni deceit. So, being corrupted in accordance with the lust of deceit, pinapakita nito yung ideya na si Satanas, para pakawalan niya itong si lust na ito, para i-accomplish, para gawin yung moral at spiritual corruption tao. Hirap naman to, So, makita po natin dito yung gawain ni Satanas. So, ang kanyang aso or ang kanyang ahente, si deceit. Ang kanyang aso na gumagawa, si lust. Si deceit, taga-alaga ng aso. Ang aso na ito, si lust. Madami sila. Sila yung tagagawa ng mga marurumi sa buhay ng isang tao. So, nakita po natin na ang isang mananampalataya ay wala na po tayo sa paghahawak ni old man. However, our freedom, ang kalayaan po natin kay old man does not mean na wala po yung harassment at attack ni Satanas. Andun pa rin po. 24/7. Satan is like a roaring lion. Through his myriads na yung andami niyang mga demons na nakabantay sa bawat isa sa atin. Waiting, naghihintay po siya ng oras para ikaw at ako ay kanyang sakmalin. Kaya, magiging mapanuri at magiging matanglawin po tayo. Kasi deceitful to deceit. Ibig sabihin, yung mali parang totoo. It is a 99.9 correct. Pero there is that 1% na mali. Kaya minsan ang hirap. Kung babalik tayo sa chapter 4 din, sabi doon that we no longer be like an infant that is tossed to and fro. Sa deceitful lust na ito. Kaya it is a warning for each one of us, but it is also a joy to know na tayo po ay wala na po sa pagkahawak ni old man. Sa verse 23, sabi po, in that you be renewed in the spirit of your mind. Since wala na si old man, tinanggal na natin yung kanyang damit, ano na ang mangyari? Meron na yung pagbabago. Ano itong pagbabago? Ang unang mangyayari, sabi po, tayo po ay mabago sa espiritu ng ating mga isipan. Renewed.
Renewed, ibig sabihin, to make new again or to renovate. Gawing bago ulit. Ito po ay merong intensifier. So, ibig sabihin talagang it is a total renovation. Talagang yung mga lahat ng kagamitan ng dati, tatanggalin mo. Parang total talagang yung, kumbaga sa bahay, talagang pupulbusin mo at magtatayo ka ulit ng bago. So, renewed, pinapakita dito kasi ito ay nasa present tense, present passive. Pinapakita ito yung bago at ongoing na gawa na pagbabago ng isang bagay na luma na. So, in the context, ito po yung old man. Ano ba yung luma na bago? Yung si old man na wala na kasi. Kaya kailangan mapalitan. So, renewed, ibig sabihin, na sa isipan po natin, there is a new beginning. A new fresh of life. As we are a new creature in Christ Jesus. So kung titignan natin, yung word na renew sa New Testament, sa present study natin, ay nagamit siya or na-sandwich siya between the old man and the new man. So sabi sa previous verse, sabi doon, put off the old man, tanggalin nyo yung lumang pagkatao. Sa verse 24, sabi doon, put on the new man. Kung titingnan natin, yung put off the old man at saka put on the new man, parehas yun na aorist middle. Minsanan lang na mangyayari yun. Pero, si renewal na ito, yung pagbabago na ito, present tense po siya. Na ibig sabihin, ito yung patuloy na nangyayari sa isipan natin. Patuloy po yung pagbabago sa isipan natin. So, pinapakita nito yung bago kasi yung word na pagbabago dito ay hindi po ito panglabas, kundi it is an inner transformation sa loob. Kasi yun, ganun gumawa ang Diyos eh. Una, babaguhin yung panloob po natin na makikita sa panlabas na gawain. So sabi po, renewed in the spirit of your mind. Ito po ay genitive of possession again. Sinasabi ng espiritu na ito ay pag-aari ng isipan. Hirap ko pong ipaliwanag ito kaya humiram ako kay Campbell kung yung kanyang paliwanag. So, sabi ni Campbell, the spirit and mind are best perceived as aspect of man's intellectual control panel. So, yung espiritu at saka yung isipan ay nakikita ito na ito yung intellectual control panel. Ito yung control panel ng isipan natin. Ito yung nagpo-proseso ng mga natatanggap natin. So, sabi niya, the Spirit is the juncture through which the Holy Spirit relates to man. Sa Romans 8 verse 16. Sabi doon na itong Espiritu, dito nagko-communicate yung banal na Espiritu sa atin. At dito siya nagbibigay ng mensahe ng Diyos through the Word of God sa ating isipan. So, pinapakita dito na yung Espiritu, dito nakikiusap ang banal na Espiritu sa atin. Ito rin yung sabi ni Bible Hub. The term spirit here refers to the inner being or the immaterial part of a person that is capable of communion with God. It is not merely the human spirit, but the aspect of the person that is influenced and transformed by the Holy Spirit. So yung
spirit dito, sabi niya, hindi lang po yung human spirit. Pero ito yung aspeto, yung part ng tao na ito po yung binabago ng banal na espiritu. Ewan ko, hirap ituro to the spirit of your mind. But anyway, ito yung kailangan mabago. Na yung isipan kasi natin, kasi nga kanina sabi niya, it is the control panel. Lahat ng mga natanggap natin, dito siya naka-record. Dito siya naka-save. Kumbaga sa laptop o sa cellphone. Dito lahat yung memory ng mga ginawa natin, yung mga natutunan natin sa nakaraan. Kaya, yung word na nagamit dito is be continually renewed. Napatuloy yung pagbabago na nangyayari sa isipan natin. Kasi nga, andito lahat nakatanim. Na hindi isang tulugan or isang basahan ng salita ng Diyos o kaya isang oras ng pag-aaral ay natutunan ng lahat natin na wala na lahat yung nakatanim dito na mali. Hindi po. Kaya nga sabi dito, yung renewal dito, yung pagbabago dito, it is tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Kasi marami na pong nakatanim sa isipan natin na maling katuruan. At maling practice na kailangan natin pabago sa Diyos. Kasi passive voice ito, ibig sabihin, the Holy Spirit is doing the renewal, hindi po tayo. Siya yung gumagawa ng pagbabago. So the renewal of the mind, so makita natin, mind here, ito yung God-given mental capacity to exercise reflective intelligence. Para yung isipan po natin ay makagawa ng tamang decision that is based on the Word of God. Kaya kailangan po yung patuloy na pagbabago sa isipan natin. Para alam po natin kung ano yung mga decision na kailangan natin gawin sa mga oras ng temptation, sa mga oras ng kagipitan, sa mga oras ng persecution or tribulation. Kaya kailangan mabago. At paano ito mababago? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Bakit nga ba kasi kailangan natin na mabago sa ating isipan? Kailangan natin magkaroon ng renewal in the spirit of the mind. Sa Romans 6:23 at Ephesians 2:1, sinabi doon that we are spiritually dead. Patay po tayo spiritually. Sa Titus 1:5, sabi doon, both the mind and the conscience of the unbelieving are defiled. Yung isipan po natin noon, talagang ang dumi. Ang dumi. Tapos sa Romans 1:21, sabi po doon, the natural man having known God did not glorify Him as God, nor give thanks, but were made vain in their reasonings, in their unintelligent heart was darkened. Yung reasoning natin, sabi doon, walang silbi. Gaano man kagaling, walang silbi. In reference to the Word of God. Tapos, sa 1 Corinthians 2:14, sabi doon, the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Why? They are spiritually discerned. So, kung titingnan natin, kailangan natin talaga magkaroon ng pagbabago sa ating isip. The spirit of our mind. So, after putting off the old man, renewal. May pagbabago. Pagbabago saan? Hindi po sa action, pero
Una po, sa isipan po natin. Kasi doon po lalabas yung mga action, yung mga salita na gagawin natin. So sa Romans chapter 8 verse 4 and 5, sabi po sa Romans chapter 8 verse 4 and 5, so that the requirements of the law might be fulfilled in us who walk not according to the flesh but according to the Spirit. For those who are according to the flesh set their mind on the things of the flesh, but those who are according to the Spirit set on the things of the Spirit. So kung yung isipan po natin ay binabago ng banal na Espiritu, ano nang gagawin natin? Saan na nakatuon yung isipan natin? Sa mga bagay na patungkol sa banal na Espiritu. Romans 12:2, and do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that is good and acceptable and perfect. Be transformed by the renewing of your mind. So yung transformation here ay hindi po ito active voice, bagkus ito po ay passive voice. Present passive imperative, it is a command, patuloy na command na kailangan magkaroon po tayo ng pagbabago sa ating mga isipan. That is a daily renewal. Bakit daily renewal? Kasi yung buhay natin sa nakaraan does not guarantee na yun yung buhay natin sa ngayon. Kailangan yung everyday surrender to the work of the Holy Spirit sa buhay po natin para makalakad po tayo na aayon sa kanyang kagustuhan. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16, 2 Corinthians 4:16 sabi po, therefore we do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. So our outer man, yung laman na ito, talagang corrupt, patungo sa corruption, patungo sa kamatayan. Pero sabi po, yung bago nating pagkatao, our inner man, nababago po siya every day. Yun po yung buhay natin bilang isang mananampalataya. Kaya, isipin po natin, lagi po natin ilagay sa ating isipan, wala na po si old man. Inalis na po natin siya sa tulong ng banal na Espiritu. At sa ngayon, we are on the process na binabago ng banal na Espiritu ang ating isipan, day in and day out. Kaya dito na ulit makikita natin yung kahalagahan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, yung everyday fellowship with God, para ganon ay hindi po tayo babalik sa imposible. Imposible. Sabi nga, imposible. Imposibleng ulit na isuot si old man kasi hindi na po pwede. Pero yung kanyang mga gawain, minsan, yun nga, nagagawa natin. But then, we are thankful because we are not under His authority already. So, may God help us that in our life ay patuloy po yung pagbabago sa ating isipan through the Word of God na ginagamit ng banal na Espiritu. Shall we pray? Father, we thank you for your words, yung mga salita naming napag-aralan sa umagang ito. Dalangin po namin, Ama, na maging maliwanag po sana sa bawat isa sa amin na ang old man, ang dati naming makasalanang pagkatao ay nawala na po sa amin. It was crucified with Christ and it was put away. Nung naintindihan namin at nanampalataya kami nung napakinggan namin yung Ebanghelyo at naituro yung Ebanghelyo sa bawat isa sa amin. So dalangin ko po, Ama, na sa bawat isa ay nawa po patuloy na magkaroon ng pagbabago sa bawat isipan ng bawat isa sa amin para doon lumago po kami spiritually. Na yung mga dating kaalaman or dating mga practices na nagagawa namin, akala namin na tama, mali pala sa inyong mga salita, ay
yun, mapalitan kung ano man yung nasa inyong mga kasulatan. So Father, bless your word and you be glorified. At lahat ng may ito, it is our prayer in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen.